Kaagapay ng daan patungong kaunlaran at progreso ng isang komunidad ay ang pagkakaroon ng mga mahalagang serbisyo kagaya ng kuryente. Lalo't hindi lang nito pinabubuti ang kalagayan ng buhay, kundi naghahatid din ng mga oportunidad na pangkabuhayan. Pero marami pa rin mga lugar sa bansa ang hindi naaabot ng serbisyong ito. Kaya naman isinamisyon ng isa sa pinakamalaking foundation sa bansa na bigyang liwanag ang mga komunidad na nananatili sa dilim, katuwang ang lokal na pamahalaan. Ako si Pinky Webb at ito ang all-new season of Business Matters, where doing good is good business. Mula po nung pinanganak ko, 39 years na po na walang kuryente. Paggalaw niyo po, madilim. Ang gamit lang po namin yung gasera nga po sinasabi ko sa bote, yung may mitya. Pag hindi po gaas ang nakalagay, diesel. Yun po yung ilaw namin. Yung nakakatakot minsan, pinagmumulan po ng sunog pag nakalimutan. Pagka gusto mong gumawa, mahirap tumarabaho at madilim. Sa paanan ng Sierra Madre sa bahagi ng Bulacan, matatagpuan ang pinakamalaking munisipalidad ng probinsya, ang Doña Remedios Trinidad. Sa 8 barangay dito, karamihan ay liblib na lugar sa kabundukan. 1/3 of Bulacan, ganong kaluwang ang DRT, 93,000 hectares, at binubuo po siya ng malalawak na kabundukan. Dahil malawak na lunti ang gubat at kabundukang nakapaligid dito, binansagan ang munisipalidad bilang the last frontier ng Bulacan. Kasi yung ibang bayan po dito ay highly urbanized na, wala na siyang masyadong mga forest na po pwedeng maging pangsangga natin sa mga bagyo at nagiging pasyalan na rin po ng mga tao. Bagaman masagana sa yamang kalikasan ang munisipalidad, naging malaking hamon para sa lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad ang paghahatid ng isang mahalagang serbisyo na kinakailangan sa pag-asenso. Ang maaasahan at ligtas na linya ng kuryente para sa lahat ng residente. Nung walang Meralco po sa amin, hindi po namin alam kung may bagyo na o may mga parating na kung ano mga sakuna. Hindi po namin alam. Yun naman po yung isang kabigatan pag walang kuryente kasi walang TV. Matagal yung dating ng balita. Ayon naman kay Elisa Villavicencio, isa ring residente na nakaranas ng mahigit 50 years na walang kuryente sa Doña Remedios Trinidad, ang kawalan ng kuryente ay kawalan ng asenso sa mga residente. Pag may tinatarabaho, nakuhan, hindi mo kayang gawin at madilim. Kaya magtitis lang, antay na umumaga. Halos 4 na dekada ring nagtiis sa dilim si Ronel Valencia. Anya, laking sagabal daw ang kawalan nito pagdating sa usapin ng komunikasyon at edukasyon. Ang ginagawa po namin, paglabas ng hapon, kung kaya po namin magawa na ng assignment, doon na po kami magagawa ng assignment pag maliwanag pa. Kasi pag gabi po kasi, malamlam na po talaga yung ilaw ng gasera po na yun. Sa laki ng Doña Remedios Trinidad, may malalayong lugar na walang pasilidad sa kuryente. Tulad na lang ng mga komunidad ni Lea, Elisa at Ronel. May mga lugar namang may kuryente man, pero dala ng hirap ng buhay at kapos ang kita, ay hindi nila kayang makapagpakabit ng sarili nilang access sa kuryente. Hindi naman ganun mayayaman yung tao rito. Nahirapan sila. Kaya pumasok sila dun sa mga illegal connections. Bukod sa mali, may dalang panganib din sa kaligtasan ng komunidad ang mga illegal na koneksyon ng kuryente. Sa DRT, maraming wala pang legal na electric service before mapasok ni Race and Meralco. Isang benefit din noong mga may legal na kuryente na, syempre may iwasan natin yung mga gaya ng mga flying connection, which is very hazardous yun kung nahikabit. Diba? Pwede itong pagmulan ng mga sunog.
Kaya naman nakipagtulungan ng pinakamalaking power distribution company ng bansa sa lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad. Katuwang ang foundation ito para mabigyan ng tama, legal at maaasahang serbisyo ng kuryente ang mga liblib na lugar sa Doña Remedios Trinidad. Doon kami nagsimula ng Meralco kung paano matutulungan yung mga ganitong bagay. Na unahin na muna nating maayos yung connectivity nung mga may linya na kayo. Alisin natin yung illegal connections at ilapit natin sa tao kung ano yung mai-offer nating tulong. At pumasok na nga kami dun sa mga programa na sinasagot na po ng munisipyo yung meter deposit, yung fee na ibinabayad sa Meralco. Minarapat natin na ang One Meralco Foundation talagang i-prioritize yung household electrification program for low-income households. Nang dahil dito, una, nagiging safe yung connection mo sa kuryente. Pangalawa, mas tamang rate ang binabayaran mo. Pangatlo, yung dignidad mo bilang isang Pilipino at bilang parte ng pamayanan ay napoprotektahan mo. Kasi hindi maganda na ang tingin ng iyong mga kapitbahay sa iyo ay nagnanakaw ka ng kuryente. Itong electrification na ginawa natin sa Doña Remedios Trinidad ay talagang nakapag-encourage sa ating mga kababayan. Nakita natin na marami ring nakapagtayo ng kanilang mga kabahayan at ang mga negosyo. Kaya fundamental talaga na malagyan sila ng kuryente para sa kikauunlad ng kanilang pamilya at ng kanilang immediate communities. Ang pagkakaroon ng akses sa kuryente ay hindi lamang isang indikasyon ng kaunlaran. Nagsisilbi rin itong daan upang mapayabong at mapataas ang kalidad ng buhay at dignidad ng isang komunidad. Kaya nabuo ang Household Electrification Program ay kailangan nating matulungan ang productivity ng mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na dito sa franchise area ng Meralco. Kapag ikaw ay nagre-resort sa pagnanakaw ng kuryente o kaya ay nakikikabit ka sa kapitbahay pagkatapos ikaw ay sisingilin ng mas malaki. Mula taong 2015, nasa mahigit 2,600 kabahayan na ang nabigyan ng access sa kuryente ng Household Electrification Program sa Doña Remedios Trinidad. Bahagi lang sila ng higit 75,000 kabahayan na nakinabang sa Household Electrification Program ng Foundation simula 2011. Itong electrification na ginawa natin sa Doña Remedios Trinidad ay talagang nakapag-encourage sa ating mga kababayan. Nakita natin na marami ring nakapagtayo ng kanilang mga kabahayan at ang mga negosyo. Kaya fundamental talaga na malagyan sila ng kuryente para sa kikauunlad ng kanilang pamilya at ng kanilang immediate communities. At sa pagkakaroon ng maayos, legal at maaasahang serbisyo ng kuryente, nakapagbigay daan ito sa mga miyembro ng komunidad na maiangat ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagnenegosyo sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Pagpapailaw natin, pagkakaroon na ng kanya-kanyang electric service ng mga kabahayan, ang positive effect nito ay nagkaroon na ng mas magandang pamumuhay. So magagamit siya ng inyong mga anak sa pag-aaral, sa leisure, small businesses. Gaya na lamang ni Lea Hernandez na ngayon may sariling patahian na ng mga basahan. Malaking ginhawa po yung pagkakaroon ng kuryente kasi mas marami po yung nagagawa kong produkto tapos marami po akong naibebenta. Water refilling station at tindahan naman ang naipatayong business ng pamilya ni Elisa. Kahit papano kumikita ng kuwan, normal, hindi kagaya noon. Gusto mong maghanap buhay, hindi makakuwat. Gawa na pag lalo't gabi na, wala na. Bahay ka na lang. At sa paggawa naman ng walis tambo, nagkaroon ng pamumuhay si Ronel. Kung pwede po kami magtahi ng tambo ng ganyang maliwanag, nung wala po, napakasakit po sa mata yung ilaw po, gamit mo, nagtatahi ka ng tambo.
Hindi maikakaila ang tagumpay at pagbabagong naihatid ng kolaborasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng pribadong kumpanya at foundation nito sa Doña Remedios Trinidad. Bagay na kinilala at binigyang parangal noong nakaraang taon. Very proud kami sa naging achievement na to, no, because of the recognition of all the efforts on the Meralco side and of course dun sa LGU din natin. Hindi naman kaya ng Meralco lang without the support of the LGU. Ang pagtutulungan talaga ay isang magang catalyst para sa pag-unlad ng isang lugar. Hindi naman din talaga kaya lahat ng gobyerno eh. Kung gusto mong ma-solve yung problema, kailangan mo talaga ng partners. Kaya nakikita ko na buhay yung partnership between the government and the private sectors and also the foundations. Lahat magagawa basta nagtutulong-tulong tayong lahat. Walang imposible basta't mayroong pagtutulungan at pagkakaroon ng iisang layunin at sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente sa mga lugar na lubos na nangangailangan nito. Hindi lamang ito nagdadala ng progreso, na iaangat din ito ang estado ng buhay ng bawat Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa One Meralco Foundation. After 39 years, may kuryente na rin po kami. Maraming salamat po sa One Meralco Foundation sa pagkakaroon po namin ng kuryente. Malaking ginhawa po ito sa aming pamumuhay at sa aming mga kasityo. Ang One Meralco Foundation naman ay talagang seryoso at committed sa pagpapatuloy ng mga electrification programs dito sa Meralco franchise area. Talagang pinag-iigting natin ang household electrification program. Meron tayong nilalagyan ng kuryente sa malalayong lugar. Ito talaga ang misyon ng One Meralco Foundation na pakinabangan ang elektrisidad, ang electricity, at ibigay ito sa mga Pilipinong talagang nangangailangan nito. Let me hear you make some noise! Last year, we had 5,000 runners, but this year, guys, we're 6,500 strong! We're continuing to break records for Robinson Supermarket, and I'm very happy to see everybody here. Collaborated with them in terms of really recovering the used plastic bottles and really have that segregation in crucial spots within the race. We also collaborated with Scholars of Sustenance. They will recover the excess food though, so that wala masasayang talaga. This is our 15th year of partnership, and we're always grateful. Thank you is not enough to thank Robinson Supermarket for supporting 120 children from World Vision. This is our second time already. So what's nice about this type of event, especially sa Robinson, it's not just you're running for your health, but you're also running for world hunger and poverty. As a youth, I think this is really important for us, especially for me because I'm a student athlete, and I love how this really encourages us with our fitness journey. Not only you're running for yourself, but you're also running for a purpose. I encourage them to be able to reach out, take that step forward, and with that single step forward, you can make a great change in your life. Let's go, Robinson Supermarket! Aabot na sa milyon ang mga turista ang bumibisita sa Bohol dahil sa magagandang tanawin at iba't ibang underwater activities. Sa kabilang banda, matinding hamon ang dala nito sa kalikasan, mula sa polusyon hanggang sa pagkasira ng likas na yaman. Isang premyadong resort ang nagsagawa ng hakbang para sa sustainableng solusyon gaya ng paggamit ng solar at renewable energy para mapangalagaan ang likas na yaman ng Bohol.
Discover the luxury of Sanctuary. Ganito binibigyan ng bagong kahulugan ng isang exclusive resort ang relaxing na bakasyon sa Bohol dahil sa maaaliwalas nitong kapaligiran at mga pasilidad na talaga namang world class. Ang Bellevue Resort po dito sa Panglao, Bohol ay isa po sa 4 na properties ng the Bellevue Hotel and Resort Group. We're a 12-year-old resort and we're very proud na as the only 5-star property here in Bohol, yung definition ng luxury, ito po yung marangya, ito po yung maganda. Pero pag sinabi pong sanctuary, yung feeling nyo po at home ka, yun yung po gusto naming i-replicate. Pero bukod sa pagpapanatili ng kanilang estado bilang isang premyadong resort, nakatuon sila sa pagpapalakas ng kanilang advokasya. The Bellevue Resort has been a driver of the sustainable tourism dito sa island natin sa Panglao, Bohol. And isa sa mga core values namin is to take care of the environment and be a responsible member of the society. We have been really exerting our efforts to innovate our ways kung paano pa natin mapapaganda ang ating mga green initiative programs para din makatulong tayo sa community natin dito sa Panglao. Our local government in Bohol is very supportive in terms of the projects that we have. Aside from helping the community and environment, nabibigyan din natin ng relationship yung mga collaborators natin. The goal for our CSR activities are commitment and sustainability. For us to sustain that, we also need to sustain our relationship with each other as a brand, to our suppliers, to our friends, and even other hotels na around us. Mula sa pag-iwas sa single-use plastics at paggamit ng reusable glass bottles, hanggang sa pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa kanilang pangangailangan. Ipinakikita ng resort na ito na posibleng magkaroon ng maayos na balanse sa pagitan ng pagiging marangya at sustainable. Pagdating po sa kuryente, 30% po na ginagamit ng resort right now is talagang through solar power po. Sa tubig, meron din po kaming sariling deep well, as well as sarili po namin na water refilling station. Our solid waste management, we really segregate everything dun sa aming materials recovery facility. And lahat naman po ng biomass namin, we have a farm where we decompose it po and we turn it into fertilizer po. Talagang pinag-iisipan po namin na lahat ng mga business decisions namin, paano kaya siya makakatulong pagdating sa pag-preserve po ng mga kapaligiran namin. At para higit pa mapatatag ang kanilang advokasya, hinihikayat din nila ang lahat ng kanilang staff na makibahagi sa iba't ibang programa. From the simple as the plugging event, beach cleanups, and our own corporate social responsibility programs, really wanted to involve our staff and inculcate to them the importance of the green practices. In our day-to-day operations, nag-iisip kami ng paraan paano namin ma-reduce yung mga waste namin, reuse the existing materials that we have, and recycle if needed. No? We really try to find conscious ways on how to really maximize resources. At the same time po, yung mga pinapakilala po namin mga proyekto, whether it's farm-to-table dining experiences or making sure we source locally para po yung carbon footprint namin mas mababa. Ang lahat ng to ay matitikman sa kanilang modern Filipino restaurant na Lamian at international cuisine restaurant Marea. Most of our products are homemade. So yun yung mga siniserve namin for our breakfast buffet and even sa ibang outlets namin. Even the breads, hindi kami bumibili ng breads from the suppliers. We bake it here. Even our sauces, dressings, and even the dim sums are made from the scratch. For Marea, we're going to do a farm-to-table concept using our local ingredients from our farm. For Lamian, we'll be doing a 10-course Filipino degustation, also using local products and partners, suppliers that practice yung sustainable farming. And all these efforts paid off dahil bukod sa nagsimula ito ng panibagong pamantayan sa pagpapatakbo ng negosyo, kinilala rin sila bilang 2024 Asia 100 Scenic Hotels at ASEAN Green Hotel Award Hall of Famer. Of course, the feeling is very prestigious at the same time humbling. It gives us the opportunity to be influential enough na siguro pag may ginawa kaming initiative na paano pangalagaan yung kalikasan, I think that title carries
some weight na pwede rin kami sundan ng ibang mga organization na pangailagaan rin yung kalikasan. Susunod, welcome kids to the Reef Ranger program here at the Bellevue Resort. We will be painting recycled bottles as well as egg cartons that we will make into Pawi the Pawikan. Sa pagbabalik ng Business Matters. We would like to greet all the visitors here who have flown far away. Can I hear from Indonesia, Philippines, Malaysia, Vietnam, Singapore, Thailand? We're happy to announce today we are #1 refrigerator brand in Asia. Come to the front. Sharp is the long years already start business. So this is our advantage. Sharp brand is very popular in ASEAN market. So this will be our advantages. This time who participate is Indonesia, Vietnam, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand. Hi, I'm Apple. I'm the marketing head of Abenson. I'm very delighted to be part of this year's Sharp Sync Up ASEAN regional event here in Bangkok. Everything was amazing. I was able to experience firsthand in latest tech and innovation in one roof. But the best part of all is really meeting my fellow delegates flown all over Asia. I would like to invite everyone to check out Sharp product in Abenson and abenson.com. Mahalagang isama ang buong komunidad sa mga advokasya sa pagsagip ng likas na yaman ng Bohol. Para mas palakasin ang naumpisahang programa tungkol sa kalikasan, minabuti na rin nilang isama ang mga kabataan mula sa lokal na komunidad sa pagpapatupad ng mga ito, pati na ang pangangalaga sa corals at iba pang marine life sa isla ng Bohol. Sabi nga ng marami, start them young and start them right. Bago pa man tumama ang pandemya, nakatutok na ang management ng resort sa pagpapatupad ng mga paraan na naaayon sa kanilang sustainability goals. Ang Bellevue Resort po talaga ay tumataguyod po sa designation sa Bohol bilang UNESCO Geopark at talagang naniniwala po kami na yun po talaga ang tunay na kagandahan ng Bohol. Everything that we do, we really think of the footprint not only as a business, but we're also trying to educate the tourists. Sila po talaga yung motivator namin to do good business, and because business is good, we can do more good for the community. Pero hindi rito natatapos ang kanilang advokasya. Hindi lang namin role na magpatakbo ng resort, kundi it's also our role to educate our guests and the community paano mag-alaga ng kalikasan. In fact, meron rin kaming school na isinusuportahan. It is run by local missionaries. Tinuturuan ng mga bata paano magbasa, paano magsulat, at saka paano rin mag-alaga ng kalikasan. We do programs such as mga reef ranger, coral and clams preservation. Welcome kids to the Reef Ranger program here at the Bellevue Resort. We will be painting recycled bottles as well as egg cartons that we will make into Pawi the Pawikan. BKC Junior Reef Rangers, we want to make heroes out of children so that they can grow up and understand how to protect the environment. Masaya kasi nakikita ko yung mga isda na healthy at mas naiganyo ako na i-protect pa sila. Marami akong natutunan para protect the ocean. We need to take care of the ocean for our future. As a Boholano, I am very thankful to the Bellevue Resort for this opportunity for the kids.
lalo na sa anak ko, to know the importance of taking care of the marine ecosystem. I believe this Reef Ranger program for the kids will foster his responsibilities towards the environment and nurture his love for the marine life. Inilunsad noong June 8 kasabay ng pagdiriwang ng World Oceans Day, ang Junior Reef Rangers Program ay isang mahalagang hakbang sa pangangalaga sa kalikasan. Meron po kami talaga mga toddlers. Tinuturuan po namin sila mag-identify ng different species, ano yung safe lapitan, ano yung hindi. Maliban po doon, we also have the local Girl Scouts and Boy Scouts. Tinuturuan po namin sila their own ways on how to do beach cleanups as well as marine preservation. Ito ay karagdagan lamang sa mga inisyatiba ng resort gaya ng local partnerships para sa coral gardening sa underwater nurseries. The Bellevue Resort collaborates with other company, hindi lang para tumulong, but i-encourage din ng ibang kumpanya na gawin yan para yung result ng mga ginagawa natin, sustainable, and mas malaki po ang impact ng nagagawa nating mga CSR activities. It inspires us to do a lot more things. It makes us more committed to what we promised. We also have a partnership with Elementary Dollhouse School. I remember one time when we had a cleanup drive, I spoke to, I think, the grade schoolers that time. Sabi nila, natutuwa kami na naging part kami nito kasi pwede naming dalhin sa bahay. So imagine yung recycling na gagawa nila sa bahay. Simpleng bata nagagawa yon sa kanyang araw-araw na pamamaraan. Inaanyayahan po namin kayo lahat na tumuloy sa napaganda naming resort. Yung pagpunta nyo po dito, hindi lang po nakakatulang na magbigay ng trabaho sa mga staff namin. Yung ripple effect po niya sa mga paligiran namin, yung binibilan nyo po ng pasalubong, mga pinupuntahan nyo po sa mga tour, nakakatulong po yun. Gaya nga ng madalas ituro sa paaralan, iisa lamang ang ating mundo. Ang tunay na tagumpay ay makakamit lamang kung ang bawat isa sa atin, sa maliit man o malaking paraan, ay may bahagi sa pag-iingat at pagpapayaman nito. Meron tayong role as a business na pangalagaan ng kalikasan. We have set that benchmark also that we have to set that standard for other establishments to follow. It also gives us a sense of accomplishment, and we hope to continue that for more years to come. Malayo-layo na rin ang narating natin sa pagbuo ng isang progresibo at sustainableng mundo at sa pamamagitan ng mga institusyong tumutulong sa paglikha ng espasyo para sa pagbabago, makakamit natin ang iisang layunin ng mas matatag at sama-sama. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media account. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.